Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Wala tayo isasamba at ibabalik ang kapurihan sa Diyos. Hallelujah to Jesus. Come on, buksan natin ang ating mga labi. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Come on, hallelujah. Give God the glory. Hallelujah. Ibigay natin sa Diyos ang kalwalhatian. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Come on, buksan natin ang ating mga labi. Nagpasalamat tayo sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! In the name of the Lord Jesus. Praise your holy name. Praise your holy name. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay welcome lahat. Amen. Sa panambahan na ito, ACJC Santa Cruz, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Praise God. Salamat sa Panginoon. Kasama natin sila Pastor Lito, mga kapatid natin. Santa Lucia. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ka ba? Nagkita-kita tayo. Mga kapatid, Marcel, masaya ka ba? Nagkita-kita tayo? Salamat sa Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At salamat sa Panginoon na tayo po ay magkakasama. Praise God. So, sa araw na ito, ikalawang Sunday ng buwan ng Oktubre, tayo ay magsasamba sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. At ang pinakamagandang panahon na magpuri ay kung alam mo na mayroong salita sa iyo ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil sa salita ng Diyos, may gagawin ng Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, sa salita ng Diyos ay bibigyan ng direksyon ng Panginoon ang buhay mo. At sa salita ng Diyos, mga kapatid, ay walang kapangyarihan ng kaaway, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa nagdaang mga panahon, minsan hinahayaan natin kung sino-sino nagsasalita sa atin. Tayo naman nakikinig ng nakikinig. Huwag tayo ngayon, mga kabusat. Kung meron tayong dapat pakinggan,
Kung meron tayong dapat sangayunan, mga kapatid, ay walang iba ang kung hindi ang salita ng Panginoon na pawang katotohanan naman, mga kapatid. Sino nagmamahal sa salita ng Diyos, mga kapatid? Amen. Hallelujah! Dapat kung may salita tayong tatanggapin yung hindi tayo lulukohin, mga kapatid. Walang ibang salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Yung malakas na palakpak sa Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen, hallelujah. At ang puso natin naway patuloy natin buksan sapagkat kapag nagbabasa kayo ng Biblia, maraming tao ang kinausap ng Panginoon. Pero dahil nakasarado ang puso nila at isipan nila, hindi nila natanggap ang mga salita ng Panginoon. Ay ang gagawin natin, mga kapatid, bubuksan natin ang puso natin at hahayaan natin ang Panginoong Diyos na mangusap sa ating kalagitnaan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, buksan natin ang puso natin. Buksan natin ang puso natin. Sige, sabihin mo sa katabi mo, buksan natin ang puso natin. Sabihin mo. Sabihin natin lahat, mga kapatid. Amen. Mga kapatid. Amen. Hindi tayo lugi sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling. Hallelujah. Ano man ang salita niya ay makakatulong sa atin sa kaligtasan, sa pananampalataya at sa buhay na ito, mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos. Amen. So, handa na ba kayo, mga kapatid? Amen. Ang mga ngaral ay handa na. Inang. Handa na ba kayo? Mukha nga. Handa na ba kayong makinig, mga kapatid? Hindi lang mga ngaral ang handa, ang Panginoon ay nakahanda na, mga kapatid. Handa na ba ang mga anak ng Diyos, mga kapatid? Amen. Kung meron dapat nagmamahal sa salita ng Diyos, mga anak ng Diyos, mga kapatid. May mga anak ba ng Diyos dito? Hallelujah! Praise God! Kung mayroong nagmamahal ng salita ng Panginoon, hindi yung mga wala dito, mga kapatid. Nawa ang mga nagmamahal, yung mga tinubos, tinatawad, minahal, hallelujah! At patuloy na nililigtas ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Sabi natin lahat, handa na ako. Pag hindi kayo handa, hindi tayo magsisimula, mga kapatid. Handa na ako. Sabi natin lahat. Tingnan mo yung katabi mo kung handa na, mga kapatid. Handa na ba tayo? Handa na ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Masaya maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi bagay dito ang malungkot. Kung may Diyos ka sa buhay, hindi ka dapat malungkot, mga kapatid. Sino ang may Diyos dito sa buhay? Hallelujah! Walang malungkot na pinatawad ng Panginoon. Walang malungkot na tutulungan ng Diyos, mga kapatid. At walang malungkot na minamahal at sinasamahan ng Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Muli gusto kong personal na batiin ang ating bisita, Brother Daniel. Welcome ka dito, kapatid. At dalangin namin na tanggapin mo ang anumang iyong tunay na pangangailangan. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Amen. Ano man ang iyong ninanasa at ninanasa ng iyong puso, maghari nawa ang kalooban ng Diyos. Okay, God bless you, kapatid. Welcome ka lagi dito. At dalangin namin na makasama ka namin lagi na. At maglingkod tayo sa Panginoong Diyos. Amen. Linawin natin ang lahat, mga kapatid. Nandito tayo para maglingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. So sa ating pagsisimula, mga kapatid,
Habang ine-extend ko ang pagbati sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoon, buksan natin ang Biblia natin kasabay ng puso't isipan natin. Sa tatlong aklat sa Biblia, ay intentional nating babasahin itong tatlo dahil mayroon akong gustong ipakita, mga kapatid, na sa tatlong grupo ng mga mananampalataya, sa Korinto, sa Kolosas, at sa mga Hebreo, ay kukuha tayo ng mga talata, mga kapatid, sapagkat gusto kong ipaunawa sa lahat ng Apostolic Church na dapat ganito din tayo, mga kapatid. Ang unang talata na babasahin natin ay nasa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Ang susunod sa Iglesia ng Kolosas, sa mga Apostoliko, sa talata chapter 3 verse 1 and 2. And then finally, sa Book of Hebrews, sa mga Hebreo, mga kapatid, chapter 12 verse 2. Okay? So ganito ang pagkabasa ng salita ng Panginoon ngayong October 12, 2025. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. While we do not look at the things which are seen. Mayroong dapat hindi tignan, mga kapatid. Inuulit ko, mayroong dapat hindi pagtuunan ng ating paningin. Pero sabi dito, but at the things which are not seen. Mayroong dapat tayong pagtuunan ng pansin. Maliligaw tayo kung lahat ay titignan natin. Kaya ang Biblia ay nagpapaalala, hindi dapat lahat ay pagtutuunan natin ng pansin. Meron lamang para sa mga mananampalataya na patuloy nating titignan. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. And then in Colossians chapter 3, I want to read in New Living Translation. Sabi dito, since you have been raised to new life with Christ, kung tuloy nga na yung buhay mo ay kay Kristo na, kung totoo, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits at the right hand in the place of honor and power. Let heaven fill your thoughts. Do not think only about things down here on earth. Inuulit ko, matapos sa church ng Korinto ay ganun din. Meron tayong dapat titignan, mga kapatid, na pagtutuunan ng ating pansin. And then finally, in the book of Hebrews chapter 12 verse 2, ganito ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Looking unto Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Purihin ang Panginoong Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita, mga kapatid. Dalangin ko na maging bendisyon ang pag-aaral natin at pakikinig ng mga salita ng Panginoon. At kinakalagan ko sa araw na ito, mga kapatid, ang tinig ng mabuting pastor, mga kapatid, wala nang iba. Espiritu sa Espiritu ay marinig nawa ng lahat ang tinig ng Panginoon sa ating mga espiritu habang ako'y nangangaral. Tayo manalangin, mga kapatid, at hilingin natin sa Diyos, aleluyang kalooban niya. Hilingin natin ang panalangin ng ating pastor, mga kapatid, Pastor Lito. Tayo ay lumapit sa Panginoon sa pananalangin
Sa paghahanda, mga kapatid, ng pangangaral, tayo pong lahat ay dumulog sa paanan ng Panginoon. Let us all pray. Ilang Diyos na wala ang Panginoon Diyos na walang katulad mo, Panginoon, ang mga sipa ay Panginoon. Ngayon, Diyos, sa mga sandali ito, Panginoon, nakapasan po ang mga kapangyarihan sa ito, Diyos, na nagpago sa mga buhay. At patuloy na nagpapago sa amin, at patuloy na nagkagal sa amin sa buhay na naman. Panginoon, nakatayo po, Diyos, sa iyo ito, naglalawin po, Diyos. Kung aming pangalan, pahayanin mo na sa ito, Panginoon. Dalangin namin, Diyos, sa iyong mayamang Diyos na nangusap sa buhay ng bayan sa amin at ang kalooban sa mangyayari mahayanin sa kaligtaan ng aming buhay sa labanan ng Panginoon at ang maggawa ng kaaway patuloy mong pagkisiyan sa amin, Panginoon, ang kalooban lamang sa mangyayari sa lugar ng Panginoon sa pangalan mo, Panginoon Jesus, inipanyin ang tawagan ni itinagan mo Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sinong naniniwala ang Diyos ay nakikipag-usap, mga kapatid? Sinong naniniwala kakausapin ng Panginoon sa araw na ito? Hallelujah. Come on, let us worship God. Hallelujah. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon, mga kapatid, na ating iuwi sa araw na ito ay mayroong pamagat na nagsasabing target fixation. Okay? Mamaya, alam ko yan. Papaliwanag natin mamaya. Naintindihan ko kayo, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, target fixation. Amen. Hallelujah. Kamayan mong yung katabi, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos at malaya na kayo makaupo, mga kapatid. God bless you, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Amen. Target fixation. Yeah. Ipapaliwanag natin, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng target fixation, ito ay terminolohiya na ginagamit ng mga nagmamaneho. Ayan. Sa mga nagmamaneho, ito ay salitang nauunawaan nila. Na sa English, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay ganito. The principle of where your eyes go, the vehicle will follow. Kaya pag nagmamaneho ka, kalimitan ng tinatakbo ng iyong sasakyan ay kung saan mas namamalagi ang iyong mga mata. It explains why riders often end up in a very spot they are trying to avoid. Kaya pala minsan maraming disgrasya kasi yung dapat hindi pupuntahan ng mga nagmamaneho, napupuntahan nila dahil doon sila nakatingin, mga kapatid. Pasensya na kayo, masaya ko kasi naintindihan ko itong pinapangaral ko, mga kapatid eh. Amen. Sabi dito, a human attentional phenomenon where a person becomes so focused on an object or hazard they are trying to avoid that they inadvertently increase their risk of colliding with it. Ayan. Naintindihan niyo, mga kapatid? Alam ko, mga kapatid, sandali lang. So, yung hindi mo dapat mapupuntahan, yung delikado na ayaw mong mapuntahan, yung ayaw mong mabangga, pero dahil lagi kang nakatingin,
ay doon ka pupunta, mga kapatid. Kaya ang ibig sabihin nito, mga kapatid, malaki ang epekto sa tao na merong gustong puntahan kung saan siya laging nakatingin, mga kapatid. Hindi pwede na ang tao ay makarating sa lugar na hindi niya tinitignan, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya, kung nakatingin ka sa mga delikadong lugar, kagaya ng mga nagmamaneho, sa mga lugar na gusto mo puntahan din naman, mga kapatid, ay mapupuntahan mo at makakarating ka dahil doon ka dadalhin ng iyong nakikita. Gusto yung maintindihan, mga kapatid? Pastor, hiramin natin si Pastor, mga kapatid. Kailangan ko ng gwapo, mga kapatid. Huwag kayong magtampo, masyadong matampuin yung iba dito. Mas gwapo kayo, mga kapatid. Teka nga to, Pastor. Bawal ditong matampuhin, mga kapatid. Hindi, maganda ka na rin. Nagtatampo yung mga babae, mga kapatid. Maganda ka na rin. Okay. So, ganito yan, mga kapatid. Hindi kami nag-practice, ha. Wala kaming alam. So, yung target fixation ay ginagamit sa mga taong nagmamaneho na mayroong pupuntahan. Okay? So, sa pananampalataya ay pwede natin gamitin, mga kapatid, dahil hindi lamang tayo nananampalataya para dito lang tayo sa mundo, mga kapatid. Nananampalataya tayo dahil isang araw, naniniwala tayo, meron tayong pupuntahan na lugar na inanda ng Panginoon para sa atin. Sinong naniniwala, mga kapatid, na merong hinandang Diyos sa Kanya? O sinong naniniwala, mga kapatid, na makakarating tayo doon? Amen. So yung target fixation ay ganito. Ayan, para maintindihan ninyo, mga kapatid. Huwag nyo nang tanongin yung katabi ninyo. Ganito ang ibig sabihin ng target fixation. Ayan. Pupunta ako dito. Ayan. Pupunta ako dyan. Ayan. Tatamaan ko yung mga amplifier, mga kapatid. Diyan ang punta ko. Okay? Doon ako pupunta, ha? Ulitin ko. Pero ang target fixation ay ganito. Habang nagmamaneho ako, mga kapatid, pero dahil, ayan, nakapokus ako dito. Yan. Kayong mga nagmamaneho, naiintindihan niyo ako, mga kapatid. Pero dahil dito ako nakatingin ng tuluyan, mga kapatid, hindi ko namamalayan, mga kapatid, wala na ako sa linya. Naiintindihan niyo ba yun? Dahil minsan ang susundan ng iyong patutunguhan ay kung saan ka pupunta. Kaya nga sabi ng definition, mga kapatid, mababangga mo, makukulay mo kung saan ka nakatingin. Gusto niyo ko maintindihan habang wala dito yung asawa ko, mga kapatid. Kaya mo na pangasawa yung asawa mo. Dahil sa kinadami-dami ng babae. Di ba? Hindi pwede na siya yung nabangga mo sa buhay mo at nakatuluyan mo na hindi mo tinitignan. Salamat, Pastor. So, naintindihan na ninyo. Kaya, sa umagang ito, tandaan ninyo, may malaking epekto kung saan ka laging nakatingin, mga kapatid. Praise God! Hindi nyo ba alam, may mga taong nakipag-asawa sa toothbrush? May kinasal na pangasawa niya toothbrush. Alam nyo ba yun? Puro kapitbahay nyo kasi ang alam lang ninyong istorya eh. Mga tao lang. Nagpakasal sila. Meron pa inang nagpakasal siya sa hayop. O yun, alam ninyo yun, mga kapatid. Huwag niyong tignan yung asawa niyo, mga kapatid, ha? Yung iba nagpakasal sa hayop. Hindi niya napangasawa yun dahil minsan niya lang nakita. Alam niyo kung bakit nila napangasawa yun kahit mga materyales at kahit hayop, mga kapatid, sabi nung sister, mas maganda pa pala sa tao. Mga kapatid, yung baglangan nakita na ka.
Hindi siya na-fall, Brother Joseph, dahil minsan niya lang nakita yon. Siguro araw-araw, tinititigan niya yung pato. Kaya nawala ng pinakamagandang nilalang ng Diyos para sa kanya. Kung hindi, yun. Kaya mga anak ng Diyos, makinig kayo. Binabalaan tayo ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Anyo, maiintindihan niyo itong sinasabi ko mamaya. Ihanda niyo yung puso ninyo. Hindi dapat, mga kapatid, pinagtutuunan natin ng pansin sa buhay mananampalataya, mga kapatid. Dahil bilang mananampalataya, meron na tayong panibagong buhay na dapat yun ang laging umiikot sa ating kaisipan at laging nakikita ng ating mga mata, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Dadalhin ka ng lagi mong nakikita sa pinitignan mo. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, iaayos natin ang mga bagay-bagay dahil kung minsan kung sino-sino yung sinisisi ng mga tao, ito kasi si ano ito kasi si ano pero ang totoo, meron tayong responsibilidad na tayo pala ang may kasalanan dahil ang dami dapat natin titignan yung bagay na yun lamang ang ating pinagtutuunan ng pansin. Eh sa umagang ito mga kapatid, we need to have a right focus. Sabihin mo sa katabi mo, we need to have the right focus. Sige sabihin mo. Sige sabihin nyo, sa katabi ninyo, kailangan magkaroon tayo ng tamang focus kamo. Dahil pag mali ang focus mo, dadalhin ka doon mga kapatid. Kung tama ang focus mo, dadalhin ka doon mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Hallelujah. There is a strong influence of what we see. Merong alagad dito mga kapatid sa Biblia na kung babasahin natin ang Biblia, si Demas ay na-identify bilang isang alagad. Si Demas, naibilang siya sa isa sa mga alagad mga kapatid. Pero sa nakakalungkot na huling yugto ng buhay ni Demas, ay binalaan ni Pablo si Timoteo. Makinig kayong lahat. Nasabi ni Paul kay Timoteo, itong si Demas ay wala na sa pananampalataya. Makinig kayong lahat. At minahal na niya ang pangkasalukuyang sanglibutan. Huwag niyo sabihin, nag-church kayo mga kapatid, mag-ingat kayo. I'm talking about alagad ng Panginoon mga kapatid. Alagad ito ng Panginoon. Nakasama niya yung mga tunay na tinawag ng Panginoon na nababasa natin sa Biblia. Tingnan niyo, hindi ako naniniwala na nung naglalakad sila pupunta ng Bible study, nakita niya yung sanglibutan, nahulog na siya. Hindi ako naniniwala. Dahil maraming sulat sa Biblia, si Demas ay alagad, si Demas ay alagad. Naniniwala ako. Siguro pupunta sila sa church. Brother Daniel at magkapatid, si Brother Justin, nagpupunta tayo sa church. Pero pag nakikita ko, okay yun na. Pero pupunta sila sa church, nakakarating sila sa church. Pagdating nila sa church, naiisip pa rin, nakita ko kanina, ang ganda yun. Mukhang masarap yung alak na iniinom nila doon. Mga kapatid, yung damit, gusto ko din yun. Mga kapatid, gusto ko din yung damit na yun. Ay minsan may mga malulungkot yata sa simbahan dahil nadaanan nila, mga kapatid, yung sayang, gusto nila. Siguro lagi tuwing pupunta sa gawain si Demas, mga kapatid, at nakikita niya sa sanglibutan. Dahil hindi ako naniniwala na minahal mo ka agad nung nakita mo eh. Ang pag-ibig nahuhulog ka. Kaya huwag niyong sasabihin sa akin, nagsisimba ako, kaya ko na. Huwag niyo akong sasabihan ng ganyan. Alagad ito mga kapatid. Pero siguro
tuwing naglalakad sila, lagi yun ang naiisip niya at lagi yung nakikita niya. Kahit na nangangaral si Pablo, siguro yun yung nakikita niya, yung sanglibutan kaya isang araw. Sabi ng Biblia, wala na siya sa church. Dahil inibig na niya ang sanglibutan, mga kapatid. Kaya, ganyan kakapangyarihan kung ano ang lagi nating nakikita sa buhay natin, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, si Pablo, tingnan ninyo, ang ganda ng lahi ni Pablo, ang daming pinag-aralan ni Pablo, ang daming alam ni Pablo, mga kapatid. Pero siya naman yung anagad na lahat ay iniwan niya para lang kay Kristo. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kinalimutan niyang lahat at nagpaka-dedicated siya sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil wala na siyang ibang inisip kung hindi ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya. Tutulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Dadalhin ka ng nakikita mo kung saan ka laging nakatingin. Dadalhin ka doon ng iyong mga mata. Huwag tayo magtataka doon sa mga nawawala at walang gana sa church. Iba ang nakikita nila yan. Amen. At huwag kayong magtataka doon sa mga taong ibibigay nilang lahat sa gawain at paglilingkod sa Panginoon dahil wala silang ibang nakikita kung hindi ang Panginoon sa buhay nila, mga kapatid. O nakikita mo ba ang Diyos, mga kapatid, sa buhay mo? Oh, hallelujah! Ba't ka matututong magbibisyo? Nakikita mo. May mga tao minsan nakala nila matalino na sila at magaling na sila. Yan ang lagi mong nakikita. Kaya ka ngayon ganyan, yan ang lagi mong nakikita. Amen. Pag wala kang gana sa church, iba ang nakikita mo, kapatid. Amen. Pero bakit lagi kang buhay na buhay sa gawain? At bakit lagi kang nandoon? Kahit may karamdaman, kahit may problema, kahit ano pang gawin sa'yo ng tao, bakit nandoon ka pa rin dahil? Wala kang ibang nakikita sa buhay mo kung hindi ang malaga, ang Panginoon at paglilingkod sa Diyos. Shall we say praise the Lord? Ayan, para hindi ko na kayo makita. Ayan. Masyado ko kayong nakikita, ngayon hindi ko na kayo makita. Feeling ko nakangiti kayong lahat, mga kapatid. Di ba? Kahit nakasimangot, okay na. Wala akong alam dyan. Maganda kayong lahat ngayon, mga kapatid. Saan? Maganda nga, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya ngayon naiintindihan na ninyo, no? Bakit may mga tao lagi sa gawain? Bakit may mga tao kaya nilang gawin lahat? Di ba sabi niyo pa nga sa katabi ninyo, para kang baliw. Nandun ka ng practice. Walang practice, nandun ka. Walang oras ng panalangin, nandoon ka. Pagod ka sa trabaho, nagba-Bible study ka. Ay, nagtataka kayo sa mga katabi ninyo minsan eh. Alam niyo kung bakit? Meron silang nakikita. Paano niyo papahalagahan ang gawain? Paano niyo papahalagaan ang salita ng Panginoon kung ang laging kaisipan at paningin natin ay nakatingin sa mga bagay na nasa labas? O kapatid, makinig kayong lahat. Love not the world, neither the things that are in the world. For if any man love the world, the love of God is not in him. Kung wala tayong ibang mamahalin, mga kapatid, kung hindi yung tunay na nagmamahal, kung meron tayong dapat iisipin natin, yung tunay na nagmamahal, kung meron tayong dapat titignan, yung tunay na nagmamahal, sa'yo, at sa'yo, palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid.
Praise the Lord. Your interest will never be on your task, your purpose, and on God if we are focused on other things around. Hindi pwede. Hindi pwede. Eh, yung iba nang bubula pa ng pastor eh. Alam mo, pastor, gusto ko talaga maglingkod sa Panginoon eh. Mga kapatid, walang bulahan dito, mga kapatid Hello? May tinitraining ako dito ng Thursday, nandoon kami tuwing Thursday, sabi ko. Bago kami magtapos, may binasa akong talata sa Revelation, sabi ko. Sabi ng Panginoon doon, pastor, kung magpakaluko ka na. Kung magpakarumi ka na, hindi ka pinabawalan. Pero wag mong gagawin dito. Sabi ko, kung magluluko rin lang kayo dito, ako kay Brother Ole, doon na kayo. Hindi tayo pumunta dito para magluko-luko tayo sa Panginoon. Nagpunta tayo dito dahil namatay ang Panginoong Yesus para sa kasalanan natin at kailangan tayong magseryoso. Magseryoso tayo sa paglilingkod. Magseryoso tayo sa kabanalan, sa katuwiran. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Yung mga tao, pakit ka na. Pastor, gusto ko talaga maglingkod sa Panginoon. Oo, ano lagi mong tinitignan? Hindi mo nga mabitawan yung gusto mong gawin lagi. Yung army, nung Sunday nandito, sa kabilang relihiyon, dati. Pero ACJC nang hinahanap niya, mga kapatid, purihin ang Panginoong Diyos. Sabi ko, ACJC nang hinahanap niya, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Ay, sabi niya sa akin, pastor, na Holy Ghost talaga siya eh. Ay, alam namin mga napupuspos ng Holy Ghost, mga kapatid. Kumakain kami doon, pastor. Sabi niya, pastor, paano ko maglilingkod sa Panginoon? Sabi ko, kapatid, makinig ka. Hindi ko masasabi pag ganyan. Makinig kayo. Kailangan lagi kang naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka makapaglingkod sa Panginoon kung mas maraming oras mo sa labas, mga kapatid. Oh, tahimik, mga kapatid. Bawal matampuhin dito, mga kapatid. Paano ka makapaglingkod sa Panginoon? Naubos na yung oras mo! At kapag may sakit ka, wala nang pinakamahalaga kung hindi ang Panginoong Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Oh, kasyan na tayo ni Apo Diyos. Diretsuhin ko na kayo, mga kapatid. Kung saan kayo laging nakatingin, yun ang pinakamahalaga para sa'yo. Hindi ka papayag, natitingin ka sa mga bagay na walang kwenta, pero doon ka nakatingin dahil kung saan ka lagi nakatingin, yun ang pinakamahalaga sa iyo, mga kapatid. Kaya walang maliligaw kung ang ating mga mata ay laging nakatingin sa mga salita ng Panginoon. Walang mawawala kung lagi na ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Walang mawawala. E palakpakan natin ang Diyos. Dadalhin ka ng lagi mong tinitignan kung saan man yan, mga kapatid. Dahil si John the Baptist, isang dakilang propeta. Ginamit natin si Dimas, no, alagad. Ngayon naman sabi ng Panginoon, Pastor, there is no greater prophet than John the Baptist.
Sa lahat ng kilala ninyong propeta sa Biblia, sabi ng Panginoon mismo nagsabi, wala nang mas dakila kay John the Baptist. Alam niyo gustong sabihin ng Biblia, mag-ingat tayo. Kahit alagad ka pa, mag-ingat tayo. Lagi tayong magpatuloy na magpursige sa Diyos, mga kapatid. Amen. Dahil nung siya pa ay nasa labas, na malaya, mga kapatid, sa Panginoon. Tingnan niyo siya. Kitang-kita niya ang paligid, kitang-kita niya ang lahat. Ay ang labas ng bibig niya, lumalabas sa bibig niya ay puro katapangan sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya, tingnan niyo kung paano siya magsalita. Parang pupunta siya sa gobyerno, sabi niya, kayong mga lahi ng ulupin, kayong mga ahas. Agasan doon dyan, nagtangsit. Ang tapang. Pupunta sa gobyerno, sasabihan mo, ay di pinatay ka nila. Pero ganun siya katapang, mga kapatid. Grabe. Ang tapang niya, sabi niya, kayong mga lahi ng ahas, magsisi kayo sa Diyos. Grabe, mga kapatid. Hindi namin ginagawa yun, hindi namin kaya yun, mga kapatid. Baka pag ginawa namin yun, kayong mga lahing ahas, naku, wala na. Sa next Sunday, wala na, mga kapatid. Igges yan. Puro igges dito yan. Lalo ng panahon natin ngayon, mga tao matatampuhin ngayon, sobra. Kahit matanda na nga ngayon, matampuhin pa. Ngayon, grabe. Sabihin mo, hindi ako yun. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yun. Sabihin mo, siya yun. Huwag kayo magturo, mga kapatid. Nung nakita niya ang Panginoon, nagbabaptize siya, sabi niya, sumigaw siya, behold! The Lamb of God, which takes the sin of the world. Ang linaw ng Panginoon, kitang-kita niya. Nung maayos ang lahat, kitang-kita niya ang Panginoon kung sino ang Panginoon sa buhay ng mga tao. At nung nakita niyang bumabang espiritu, parang kalapati, hindi kalapati, parang, sabi ng Biblia, like a dove. Nung nakita niyang bumaba kay Jesus, sabi niya, kita niyo mga kapatid, ang linaw sa kanya. Sabi niya, this is the Son of God. Grabe mga kapatid, ang linaw. Ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng mga kasalanan. Ang linaw, ang tapang niya sa mga makasalanan. Mga kapatid, at sabi niya, ito ang anak ng Diyos, ang ating Panginoon. Handa na pa kayo mga kapatid? Pero nung pinakulong na siya ni John the Baptist, okay lang ba kayo dyan mga kapatid? Nung nakulong na siya, ayan na mga kapatid, tawanan. Anong makikita mo sa kulungan? Yun ay lugar ng mga taong guilty, mga kapatid. Ay huwag nating lulukuhin ang ating paningin, mga kapatid, ayusin natin. Ang tapang niya, nung doon siya sa labas. Pero nasa kulungan na siya, kapatid. Tinawag niya yung mga alagad niya. Halika kayo dito. Nung una, ang liwaliwanag ng Panginoon sa kanyang buhay. Kilala niya si Jesus. Pero nung nakakulong siya, sabi, halika kayo dito, mga kapatid. Sister, halika nga dito. Halika kayo dito. Brad, halika kayo dito. Halika kayo dito. Tanungin niyo nga si Jesus, sabi niya. Kung siya ba talaga yung hinihintay natin. Tingnan ninyo mga kapatid o kung meron pang iba. Ang laki ng epekto ng nakikita natin mga kapatid.
Kaya pag nanghihina yung pananampalataya mo, bawas-bawasan mo yung lagi mong nakikita. Nagtataka ka kung bakit humihina ang pananampalataya mo, mas marami kang panunood kaysa sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Nagtataka ka, bakit pastor ganito parang wala akong laging gana pag nasa gawain? Nagtataka ka na ang pinakamahalaga sa paningin mo ay mga bagay sa sanglibutan. O tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil nung malaya si John the Baptist, positive na positive ang lumalabas sa bibig niya at kilalang kilala niya ang Panginoon. Pero nung nandun siya sa kulungan, mga kapatid, puro negatibo na ang lumalabas sa bibig niya, mga kapatid. At negatibo na pagdududa ang ina-address niya sa Panginoon, mga kapatid. Iayos natin ang lahat. Kung hindi tama ang sinasabi natin, kung hindi tama ang direksyon ng buhay natin, conforme yan kung saan ka laging nakatingin, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag tayong mag-focus, mga kapatid, sa mga bagay na hindi mahalaga. Huwag ka mag-focus sa mga bagay na makakasira sa pananampalataya mo. Oh, ang hirap ng ginagawa ng mga pastor ninyong mananalangin, nag-aayon at nagtuturo. Sabi ni Pablo sa Galacia, mga kapatid, obserbahan ninyo. Sabi ni Pablo, Brother Joseph, obserbahan nyo ang taon, ang buwan, mga linggo at araw. Sabi niya, nag-aalala ako, baka ang pagpapagal namin ay mawala at masayang lang, mga kapatid. Kaya nawa, mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon na habang kami gusto namin kayong maniwala sa Diyos at lumago sa pananampalataya, hallelujah, huwag kayong pumayag na manatili kayo sa mga bagay na makakasira sa pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Bitawan natin ang ating mga Biblia. Bitawan natin ang ating mga hawak-hawak. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Alam niyo ba kung bakit malakas yung palakpak ng iba at mahina yung iba? Yung iba nagpupuri dahil meron silang nakikita. Alam niyo yung iba bakit ganun? Sumusunod lang yan eh. Pero yung iba, mga kapatid na nagpupuri, may nakikita silang dapat purihin. May nakikita silang dapat sambahin. Paano magpupuri yan? Ang tinitignan si pastor. Paano ka magpupuri ng maayos? Tinitignan mo yung mga gamit. Kulang sila ng rep. Kulang sila ng lamisahan. Kulang sila ng church. Eh kung puro walang hanapin mo, wala talaga. Yung wala palang hanapin mo, hindi wala talaga. Ang tingnan mo yung meron. Ang presensya ng Panginoon ay laging nandiyan sa kalagitnaan ng kanyang mga anak, mga kapatid. Pansinin mo yung meron sa gawain. Hallelujah! Sa gawain ng nag-ahari ang Panginoon Jesucristo. Shall we say thank you, Jesus? Paano gaganda yung pakiramdam mo? Imposible. Huwag niyo akong lulukohin, mga kapatid, ha? Sinong iniisip mo, kapatid? Si Lord, Pastor? Hindi si Lord ang iniisip mo pag gano'n ang itsura mo. At hindi natin makukuha si Lord sa paawa-awa. Ang iisipin mo siguro, pag naawa sa akin si Lord, tulungan ako ni Lord. Hindi, gano'n, mga kapatid. Ang Diyos ay nakukuha sa pananampalataya. Brother Joseph, hindi pwede. JB, ni Lord, ti adag jay makitkitam, nagyan ti ka panunutam ka.
Alam nyo, makinig kayong lahat. Kung may sakit ka nga at si Lord yung nasa isip at nakikita mo, gumiginhawa ka Kaya nga nagtataka kayo, di ba, sa ibang mga kapatid, akala ko ba may sakit ka? Meron. Pero hindi yung sakit ang tinitignan ko Tinitignan ko yung nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Di ba magkaiba? Gawin natin ganito. Kahit wala kang sakit at kahit wala kang problema, kung iniisip mo lagi kapahamakan, pagkatakot, pag-alala at problema, kahit wala kang nararamdaman. Sabi, ano nangyari sa'yo? Wala ka namang problema. Nakikita mo lagi, delikadong buhay ko. Mamamatay kami. Nag-aalala ka. Wala kang magagawa, mga kapatid. Kahit okay pa yung buhay mo, kaya ang gawin natin. Sa may problema man tayo, sa wala, mga kapatid, tumingin tayo sa makapangyarihan sa lahat. Tumingin tayo sa Diyos na mabuti. Paano gagaan yung pakiramdam mo? Lagi mong natitignan yung masamang mga bagay na nangyayari. Paano gagaan yung pakiramdam mo? Ang layo mo nakikita yung sakit ng damdamin. Kaya nung may problema kami, sana masubukan ninyo, mga kapatid. Salamat sa Diyos, 8 buwan na, mahigit, mga kapatid. Ang sabi ko sa church, lagi kong pinapaalala sa kanila araw-araw, sa GC namin, mag-focus tayo sa Panginoon, manalangin tayo, magbasa tayo ng Biblia, hayaan natin yung mga yan. Wala nang pinakamahalaga sa buhay natin kung hindi ang Panginoon Jesus. At ang ganda ng nangyayari. Sabi ko nung sila naman ang nagka-problema, sabi ko, Pastor, ganito ang gawin ninyo. Yung ginawa namin, mag-focus kayo sa Panginoon. Pag-aral kayo ng Biblia lagi. Hallelujah, manalangin lagi. Itingin natin hanggang sa hindi mo namamalayan. Yung lagi mong nakikita ay kasama mo na. Dahil dadalhin ka ng tinitingnan mo kung ano ang focus ng iyong mata. Bigyan niyo ako ng problema. Halika dito, problema. Bigyan niyo pa ako ng isang problema. Kayo 3 problema kayo. Halika dito. Bilis ko. Tingnan niyo, problema talaga. Ang bagal. Mga kapatid. Ayan, o. Halika, problema. Nahiya yung problema. Problema ka na, halika na. Bilis! Halika yung 3. O, tingnan niyo, problema nga. Ayaw niyo maniwala eh. Ayan. Ito si karamdaman. Ito si akusasyon. Ayan, malakas to. Ito si paggagawa ng bulaang mga balita, mga kapatid. Ayan. Hilahin niyo ako. Hilahin niyo ako. Babangga tayo sa electric fan. Yan ninyo. Alam niyo, sasama ako sa kanila. Inihila nila ako eh. Kung titingin ako sa kanila. Pero alam niyo, hindi nila ako may sasama. Dahil may titingnan ako doon. At kapag nakita niya akong nahihirapan, mamaya hindi nila namamalayan, mga kapatid. Yung lagi kong tinitignan, sabi ng hallelujah, target fixation, mababangga ko yung lagi kong nakikita.
At ang mangyayari, mga kapatid, kasama ko na yung problema. Hallelujah! Makapangyarihan ang Panginoon. Hello! Kaya kahit anong gawin nila sa'yo, tumingin ka sa Panginoon hanggang sa hindi mo namamalayan. Napapangga mo na ang Panginoon. Kasama mo na ang Diyos. Hindi mo namamalayan, may kasama ka sa problema mo. Hindi mo namamalayan, may kasama ka sa paglilingkod. Pag nakatingin ka sa Panginoon. Pag nakatingin ka sa Panginoon. Shall we say praise the Lord? Hallelujah. I feel the Spirit of the Lord in the house. May nararamdaman ako dito, mga kapatid. Nababangga niya ang Panginoon sa buhay niyo. Kasama mo ng Panginoon. Hallelujah. Alam mo kung bakit lagi kang nakatingin sa Panginoon. Alam mo kung bakit nasusolve yung problema mo. Lagi kang nakatingin sa Panginoon. Alam mo kung bakit ka magpapatumpay, hindi dahil sa galing mo. Kung hindi lagi kang nakatingin sa Panginoon. I feel somebody. May nararamdaman ako dito, mga kapatid. Hallelujah. Kasama mo ang Panginoon. May mga kapatid dito. Yung iba, pinipilit nilang umiyak, pinipilit nilang maramdaman ng Panginoon. Pero hanggat hindi si Lord ang gusto mong makita sa buhay mo, hindi ka makakarating sa Kanya at hindi mo siya mararamdaman. Pero ano man ang iyong paliramdam, ano man ang iyong nakikita, ang Panginoon ang nag-aari sa buhay mo. Yung iba hindi matulungan ng Diyos. Paano sila matulungan ng Panginoon? Ang hinihintay nila gano'n. Nutulungan anak ni Apo, siguro awatat. Ororayak ni Apo, nutulungan anak, salamat. Nuhaan-haan, madiday kabsat. Madi. Kanayong makita ni Apo Diyos. Kanayong mga panunutin. Hindi mo mamamalayan, mga kapatid. Hallelujah, mababangga mo ng Panginoon sa buhay mo. At dala ng Panginoon ang kanyang kabutihan. Dala niya ang biyaya niya. Dala niya ang habag. Dala niya ang pag-ibig. Dala niya ang kapangyarihan. Dala niya ang milagro, mga kapatid. Dala niya ang kagalingan. Dala niya ang kaligtasan. Dala niya ang revival. Dala niya ang paglago. Dala niya, mga kapatid, ang pagpapala. Dala ng Panginoon. Huwag kang magpapabulag. Sa Panginoon tayo tumingin. Alam niyo ngayon, ang dami ng mga bulaang mga mangangaral. Ang dami, mapapanood nila ito. Ang ginagawa nila ganito, parang patunay na kasama mo ang Panginoon, kailangan maging mayaman ka. Ay ang ginagawa ng mga membro, nagpapayaman na nagpapayaman. Kasi ang pruweba na nasa kanila ang Diyos ay ang kayamanan. Mali! Wala nang pinakamagandang kayamanan at pagpapala na may bibigay sa buhay ng tao kung hindi ang mga pagpapalang nagmumula.
Maniwala kayo sa kakaisip mo sa Panginoon, sa kapaglilingkod mo sa Panginoon. May mga tao magtataka, di ba ang trabaho mo ganito lang? Di ba trabaho mo ganito lang? Bakit ang laki ng bahay mo? Bakit ang ganda ng sasakyan mo? Sabihin mo, hindi kasi yan ang tinitingnan namin. Hindi yan ang hinahanap namin. Nakatingin kami sa mabuti sa lahat, makapangyarihan sa lahat, mapagpala sa lahat. Kaya nga naliligaw sila eh. Habol-habol na ng trabaho, hindi na sila nakapagsimba. Dahil ang pruweba daw, nakasama nilang Panginoon, pag maraming pera, o kahahanap mo ng kahanap ng pera, nabawasan ka na ng ministry. Kahanap mo ng kahanap ng pera, hindi mo na alam ang babasahin mo sa Biblia. Oh, ang layo na lang nabasa ng mga kasama mo dito sa Santa Cruz. Ikaw, nandun ka pa sa gospel. Huwag kayo magpapatukso sa success. Ang pinakamalaking tukso sa tao, success. Ay, kalooban naman ng Diyos, pastor, na yumaman kami at pagkain. Kalooban talaga kung sa paraan ng Diyos. Pero ang success na hinahanap mo at tinitignan mo, success, 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 success. Hanggang sa hindi na Panginoon ang nakikita mo sa buhay mo. Pero kung ganito ang gagawin mo, Panginoon, nasan ka? Gusto kitang malamdaman. Sabi ni David, kahit hari na siya, sabi niya, as a deer panted after the water brooks, so is my soul unto God. My soul thirsted for God, yea, for the living God. When shall I come and appear before God? Oh, hallelujah! Mayaman si David, pero ang hinahanap niya, Panginoon, ang presensya mo. Nasaan ang presensya mo? Nasaan ang presensya mo? Kaya magpapaniwala dyan sa mga hindi porkit nagbabasa ng Biblia, mga ngaral na. Makinig kayong lahat. Lahat ng tao pwedeng magturo ng Biblia, makinig kayong lahat. Pati ikaw pwede. Pero may mga tao lamang binigyan ng Panginoon ng authority na magturo na may pagsasaway at pangangaral ng may katapangan. Natutokso yung iba, alam naman namin yung Biblia. Pero hindi lahat pinadala ng Panginoon. Ayan, kung ano-ano nang lumalabas sa bibig nila. Alam niyo kung bakit? Hindi si Lord ang tinitignan nila. Kaya kung wala kang sasakyan, wala sa iyo ang Panginoon. Kung wala kang bahay, wala sa iyo ang Panginoon. Kung wala kang pera, wala sa iyo ang Panginoon. Hindi totoo yung mga kasinungalingan na yan, mga kapatid. Ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ay hindi ang mga bagay, kung hindi ang presensya ng Panginoon. Meron ka ba niyan, mga kapatid? Meron ka ba niyan? Purihin ng Panginoon. Ay wala nang pinakamagandang at pinakamahalagang bagay sa iyo higit sa limitasyon ng nakikita mo. Kaya kapag hindi ka aalis sa paratong, Pastor Lito, pag hindi ka aalis sa paratong, iyan muna, Sister Claire, aming pinakapintasan nga babae kat adadjay latta paratong. Hindi pwede na mayroong maganda na hindi mo nakikita. Hindi pwede na may mahalaga sa'yo, hindi mo nakikita. Imbag tanapan jay Cavite dahito. Di Cavite? Nung pumunta siya sa Cavite, akala ko, anong pangalan ng crush mo doon, Pastor? Anong pangalan? Masyadong malulungkutin mga tao dito talaga sa Ilocos. Sabi niya, wag, baka sa bunutan ako. Kaya akala niya, ang pinakamaganda ng babae, yung crush niya nung high school.
Yun ang daya ng nakikita. May nag-aaway na, mga kapatid. Kaya mo ko na pangasawa, kasalanan mo, tignan mo ako. Kaya binabawalan namin yung mga young people, yung mga kasama nyo lagi. Mafo-full kayo sa lagi nyong kasama, no? Mababangga nyo. Hindi ako mag-asawa ng adik. Kasama mo lagi adik. Hindi ako mag-asawa ng tambay. Lagi mo kasama tambay. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Hindi yung rinig ko. Hindi. Kaya, subukan mong palayain ang iyong paningin. Dahil merong ang Panginoon ay hinanda na gusto mong makita. Kaya kung akala mo ito na ang buhay mo sa mundong ito, tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon at ng Panginoon ng Espiritu na dahang-dahang tumingala na nandoon ang tunay na buhay. Kaya, ano man ang kalagayan mo, please lang, gusto kitang tulungan. Huwag mong pahirapan yung sarili mo, kapatid. Gusto kitang tulungan. Ganitong gagawin mo. I want to see yourself. Tignan mo yung sarili mo. Getting better and better, mga kapatid. Tingnan mo yung sarili mo, paayos ng paayos ang buhay namin. Tingnan mo yung sarili mo, lumalago sa pananampalataya. Tingnan mo yung sarili mo, gagamitin ng Panginoon. Tingnan mo ang pamilya mo, hallelujah, na pinagpala ng Diyos. Tingnan mo mga kaluluwa na maliligtas. Tingnan mo ang gawain na lumalago. Tingnan mo ang Panginoon na maluwalhati. Tingnan mo yung sarili mo na may gagawin ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Ngiti naman dyan, mga kapatid. Ha? Sabi ko, tingnan mo yung sarili mo na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ikaw! Oo! Hindi ka makapaniwala! Now, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kailangan mong makita, kailangan mong tignan. Kaya nga sa Book of Hebrews, pag binasa niyo yung Book of Hebrews, more on comparison. Serbisyo sa lumang tipan, serbisyo kay Lord Jesus Christ. Sila yung mga naunang mga Hebreo na nananampalataya kay Jehovah, sumasamba sa Espiritu na hindi nila nakikita. At nang dumating ang Panginoon, hindi nila tinanggap. Pero isang araw, itong mga Hebreo na ito, para maintindihan nyo, sila yung mga Hudyo din. Hindi kasi lahat ng Hebreo ay Hudyo, pero lahat ng Hudyo ay Hebreo. Na-convert sila sa Panginoon. Nabaptize sila in Jesus' name. Naglingkod sila sa Panginoong Hesus. At kaya naisulat ang Book of Hebrews, makinig kayong lahat. Gusto na nilang tumalikod at babalik sila sa lumang paglilingkod. Kaya lagi nyo makikita doon ang comparison ni Melchizedek at ni Jesus Christ. Ang hain ng mga hayop at hain ng katawan ni Kristo. Ang dugo ng mga hayop at ang dugo ng Panginoon. Makikita nyo lagi na ang Old Covenant at ang New Covenant. Nandoon lagi yung comparison. Pero napuno na yung mga ngaral, pastor. Kahit anong turo sa tao, minsan ang hirap turuan kung saan siya nakatingin.
Turo ng turo dito si pastor, mga kapatid. Pero yung tinuturuan, nakatingin doon kami gustong pupunta. Ganon sila. Kaya ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, sa mga taong tatalikod na, ganito ang gawin mo. Looking unto Jesus. Ang daming pagtuturo sa aklat ng Hebreo. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Tinuro doon sa chapter 1 pa lamang na si Jesus ang Panginoong Diyos. Chapter 1 pa lang. Ang daming chapter. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10, chapter 11. Pero habang nagtuturo, nakatingin pa rin sila. Gusto namin sa lumang tipan. Kaya ang sabi ng chapter 12, nakita ko ng problema mo, kaya gusto mong pumunta doon. Itong problema mo, hindi ka nakatingin sa Panginoon. Kaya ang sabi niya sa chapter 12, look unto Jesus. Alam niyo kung bakit? Walang maliligaw kung nakatingin ang ating mga mata sa ating Panginoon. Walang maliligaw kung ang mata mo'y nakatingin sa Panginoon. Operihin natin ang Diyos. Walang mawawala kung ang mata mo laging nakatingin. Pag naliligaw ka na, tumingin tayo sa Panginoon. Kapag iba ng tibok ng puso mo, tumingin tayo sa Panginoon. Dahil kung lagi kang nakatingin sa Panginoon, hindi mo na mamalayan. Nandyan na siya sa tabi mo. Target, fixation, mababangga mo, mararamdaman mo. Tulungan tayo ng Diyos. Sabi ng Korinto kanina sa teksto natin, huwag tayong tumingin. Bakit ka naliligaw? Sabi ng Bible, huwag kang tumingin. Kung dito pa lang sa church, naliligaw na kayo. Pagdating nyo sa labas, naliligaw na kayo lalo. Dito pa lang hindi nyo maituon ang puso nyo at isip nyo sa Panginoon. Pag-uwi mo ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Huwag mong sabihin, nagtatrabaho ka, nasa isip mong Panginoon. Tapos sa church, kung ano-anong nasa isip mo. Tingin ng tingin sa, baka nag-text na yung mahal ko, mga kapatid. Hayaan niyo yan. Pakinggan niyo yung totoong nagmamahal sa iyo, mga kapatid. Yung hindi ka iiwanan, yung hindi ka papabayaan. Yun lang yun. Ang simple lang mensahe. Yun lang yun. Kung anong takbo ng buhay mo, yun yung lagi mong nakikita. Yun lang yun. Malayo sa iyong Panginoon. Malayo sa Panginoon yung lagi mong nakikita. Yun lang yun. Bakit may mga tao, mga kapatid, ang bilis nilang maramdaman ng Panginoon? Ang bilis nilang mapuspos ng Holy Ghost? Yun lang yun eh. Yun ang laging naiisip nila sa buhay nila. Ang tignan natin ng Panginoon, bagay na pang walang hanggan, sabi ng Korinto. And then finally in Colossians, mga kapatid, kung totoong tinubos na tayo ng Panginoon, lahat ng nabautismohan sa pangalan ni Jesus, kung totoo, masakit ito, mga kapatid. Dapat, sabi niya, let us focus our sight to heavenly things, mga kapatid. Hindi kami nagpapastor para magkaroon sa mundong ito. Hindi.
Hindi kami nagpapastor para magkaroon. Nagpapastor kami, mga kapatid, para yung mga kaluluwa ay magkaroon doon sa buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ni Pablo, ituon yung paningin sa verse 2, at yun ang lagi ninyong iisipin. Lahat ng tao pag mamatay, gusto nila lahat langit. Pero habang nabubuhay, hindi naman nila iniisip. Ganon kakapangyarihan ang nakikita natin. Wala pa tayo sa langit, pero kung yun ang lagi mong nakikita at iniisip, isang araw, ang gagawin mo sa mundong ito ay mga bagay makalangit, mga kapatid. Pagpupuri, pananalangin, pagsasamba, paghihikayat na haleluya, pangangaral, pagbabahagi, haleluya! Magpapagamit ka sa Diyos! Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, ulitin ko, target fixation. Dadalhin ka kung saan lagi kang nakatingin. Kapatid, ikaw ang nakakakilala ng tunay na ikaw. Nasaan ka na ngayon? Gusto mong malaman kung nasaan ka na ngayon? Balikan mo yung kaisipan mo. Malalaman mo kung nasaan ka na ngayon. Kung sino yung lagi mong nakikita, nandoon ka. Sa umagang ito, mga kapatid, amen, naniniwala ako may mga kasama tayo dito na wala ng ibang hinangad kung hindi ang makita at maramdaman ang kaluwalhatian ng tayo. Diyos, naniniwala ko meron dito mga napilit. Merong mga napilit dito, naniniwala ko. May mga napilitan. Pero naniniwala ko, hindi lahat dito napilitan, mga kapatid. Naniniwala ko meron dito, gustong-gusto nila ang Panginoon, hallelujah. Gustong-gusto nila ang Diyos sa buhay nila, hallelujah. Kaya hindi mo mamamalayan, hallelujah. Oh, nandyan na siya! Hallelujah! Isipin mo ang Panginoon hanggang sa makasama mo sa ngayon at kapagpuin niya ang buhay mo at makita mo ang sarili mo na hawak-hawak ng Diyos ang buhay mo, na mayroong malaking kamay na nag-iingat, may kamay na tumutulong, may kamay na nag-aaway sa kaaway. Oh, nawa makita mo sa araw na ito. Hindi niyo ko naintindihan. Anong pakiramdam mo pag nakikita mo ang Panginoon kasama mo sa iyong buhay? Ano ang pakiramdam mo? Hallelujah! Kung ang Panginoon ay nandiyan dyan, hallelujah! Wala na mag-aaring karamdaman, wala nang mag-aaring jablo, wala nang mag-aaring problema kung kasama mo ang Panginoon. Hallelujah! Kumain tayong lahat, mga kapatid. Narito ang Panginoon, mga kapatid.
Siguro sabi ng iba, nasaan? Yung iba sabi saan? Nasaan? Yung iba, nararamdaman na nila sa puso nila. Hallelujah! Hallelujah! Kanina pa, yung iba, hallelujah! Kakaisip nila sa Panginoon. Magpalinis ka ng puso pag nahihirapan ka. Pag nahihirapan kang maramdaman ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ang daling maramdaman, mga kapatid, madaling maramdaman dito ang presensya ng Panginoon. Kung hindi mo nararamdaman, humingi ka ng tawad. Humingi kayo ng tawad. Pag wala kayong nararamdaman kagaya ng iba, humingi kayo ng tawad. Dahil ang Panginoon, makinig ka, gusto ka niyang makasama. Gusto ka niyang makasama. Kailangan gusto mo na makasama mo ang Panginoon. In the name of Jesus. Kaya hayaan mo yung katabi. Hayaan mo mga nangyayari. At ang isipin mo. Handa ka na ba? Bakit kayo lumalapit? Hindi ko kayo tinatawag. Bakit kayo lumalapit sa altar? Hallelujah, Pastor. Meron kaming nakikita. Meron kaming sinasalubong. Ay, hallelujah. Kapatid, bakit ka nagpupuri? Bakit mo tinataas ang kamay mo? Meron akong sinasamba. Meron akong tinataas. Nandito siya. Nandito siya. Itaas natin ang ating mga kamay. Taas mo yung kamay mo, Richard. Taas ang kamay lahat. Hallelujah! At kung meron kang pananampalataya, habang nakataas ang iyong mga kamay, meron ka nang nararamdaman sa ibabaw ng iyong mga kamay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sabi mo, Lord, patawarin mo ako. Simula sa araw na ito, lagi na akong titingin sa'yo. Lagi na akong titingin sa'yo. Ayaw kong mawala. Ayaw kong mawala. Ayaw kong mawala. Hallelujah! Ito natin ang ating mga kaisipan. I feel the Holy Ghost. Hallelujah! I feel the Holy Ghost. May ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. Kapag open your mouth, buksan mo ang labi mo. Papasok, hallelujah. Papasok siya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Yung pag-isalita ka ng Diyos. Sige, kapatid! Hallelujah! Nakikita ka ng Panginoon! Narinig ka ng Panginoon! I-focus mo lang ang puso at isipan mo sa ating Panginoon! Hallelujah! Isipin mo ang Panginoon! Iniisip ka rin ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Sige, kapatid! Hallelujah! Ibigay mo sa Diyos ang puso mo! Ibigay mo sa Panginoon! Ano yung mga mata? Isipin mo lamang ang Panginoon! Sige, kapatid! Hallelujah! Nais ka ng Diyos na puspusin ng Kanyang presensya. Ibigay mo lang sa Kanya ang iyong puso, ang iyong pag-iisip. Fix your eyes unto Jesus. Look unto Jesus. Sa Panginoon ka tumingin. Sa Panginoon ka tumingin. Hallelujah! Sa Panginoon Yesu Kristo
Ang sabi ng mensahe, madaling maramdaman ang presensya ng Diyos kung ang Diyos talaga ang iyong dahilan, ang iyong iniisip, ang iyong tinitignan. Wala nang pinakamaligayang sandali ng buhay ng isang tao, kundi sa sandali na siya ay mapuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Yan ang ebidensya na kasama natin ang Panginoon. Naroon ang Espiritu ng ating Panginoon. At kumikilos ang Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! Sige kapatid, pagpapag ka lang sa presensya ng Diyos. Malaya ka na magbabag sa Espiritu ng ating Panginoon. Si Kristo ang dahilan kung bakit tayo naririto. Sige kapatid, isipin mo ang Panginoon. Siya ang nagtataling sa'yo. Siya ang nagpatawad sa'yo. Siya ang nagpala sa'yo. Siya ang nagbago ng buhay mo mula sa mapagkabang bisyo. Hallelujah! Sige kapatid! Hallelujah! Damhin mo ang pag-iakap ng Diyos sa iyo! Let us all fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith, mga kapatid. Wala tayong ibang titignan kundi ang ating Panginoon, ang salita ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon.